talk lang. Ano ang mas gusto mong matanggap? Pera o bulaklak? He loves me. Pera syempre. Kasi ang bulaklak nalalanta, ang pera maraming means. Bulaklak. Kasi ang bulaklak ay nagsisimbolo ng pagmamahal. Para sa akin, pera. Dahil sa panahon ngayon, mas kinakailangan ang pera sa pandemya. Bulaklak kasi since bata ako, never talaga may nagbigay sa akin ng bulaklak. Why not both? Dahil ang nauuso ngayon, kumpol ng mga pera na tinuping parang mga bulaklak. Money bouquet! Sana all makatanggap ng bouquet katulad nito. Meron ka ng flowers, meron ka pang pera. May giant money bouquet na may lapad na 4 meters na tigsi 50 at 100 piso ang laman. Meron ding tigwa 100 bills na may kasama pang lobo. At ang wini-wish ng marami, yung bouquet na may tigli 500 at 1,000 piso. Yayamanin! Ang isa sa mga may paandar nito, ang magkaibigan at business partners mula South Cotabato na sina Ayan at Reggie. Fresh flowers daw dati talaga ang kanilang ina-arrange. Yung aming kliyente, gusto niya sana malaking bouquet lang talaga. Yung kanyang wife, itinag siya doon sa post na nag-viral na money bouquet. Tapos sabi ng client, bakit hindi na lang haluan yung bouquet of flowers ng money? Ang siste, kailangang i-deposit ng customer ang halaga ng cash na ibibigay sa pagreregaluhan. Dadagdagan ito ng labor fee mula 800 hanggang 10,000 pesos. Depende sa dami ng salaping i-arrange. Para naman masigurong hindi masisira ang pera, isa-isa nila itong nilalagyan ng plastic at siniselyuhan pa ng tape. At ifo-fold po natin siya twice. So, ganito na po siya. Para tumayo at magmukhang bulaklak, nilalagyan nila ito ng stick. At itusok sa foam. Siyempre, hindi kompleto ang money bouquet kung walang pabulaklak. It takes around 2 to 3 hours, depende sa kung gaano kadami yung bills. Para masigurong walang labis, walang kulang ang ibibigay na pera. Bago i-deliver, binibilang paulit ito ni na Ayan at Reggie. Dahil sa ganitong gimmick, unti-unting dumami ang kanilang customers. Isa sa mga nakatanggap ng money bouquet ang bagong kasal na sina Sheila at Jeran. Habang isinasagawa ang prosperity dance sa kanilang reception kung saan sinasabitan ng mga regalong pera ang bride and groom, yung ibang visitors, nagkabit na sa amin ng money. Yung iba, pinasok doon sa nakaprepare na envelope. pero ang kaibigan nilang si Sandro may paandar. Bigla po na sumulpot si Sir doon sa gilid. Siyempre, sobrang saya namin na makita na yung bitbit niya is yun nga, yung flower bouquet po. Isa lang yung reaction namin. Sabay kami nagsabi na, wow! At nung bilangin ng bridesmaid ang niregalong money bouquet, umabot ito ng 12,500 pesos. Boss, maraming salamat po. Napaiyak nga ako. Well appreciated talaga, sir. Binigyan kami ng ganun kahalaga. Tuwing magbo-birthday naman si Mami Jocelyn, walang mintis itong binibigyan ng bulaklak ng anak niyang si Shane. Gusto-gusto niya talaga yung nakakatanggap ng bouquet. Hanggang nakita ni Shane online ang pa-money bouquet. It is a very practical gift kasi makakabigay kami ng bulaklak. Yung ibibigay namin or ibibili namin ng gift ay isasali na lang doon sa bouquet po. Happy birthday, Mom. Kaya sa ika-57th birthday ni Mami Jocelyn, umorder siya ng 57 pieces na tig-100 piso. We decided na ibigay po yung pera para siya po yung pipili kung ano po yung gusto niya para sa sarili niya. Maya-maya pa.
Dumating na ang kanyang anak, dala-dala ang kumpol ng mga perang bulaklak na nagkakahalaga ng 5,700 pesos. Happy na basta hindi ko ma-express yung naramdaman ko na nakita ko yung magandang bouquet na dala-dala ng anak ko. Hindi lahat na mother mabigyan ng ganyan na kaganda na bouquet. Pero ayon sa Central Bank Act, all central bank notes and coins, bawal sirain ang pera, bawal sunugin, dungisan or sulatan, bawal stapleran, dikitan na pwede itong pagsimulan ng unti-unting pagkasira ng pera. Ang parusa dito ay pagmumulta ng 20,000 pesos or 20,000 piso o kaya pagkabilanggo ng hanggang 5 taon. ngunit may nalalabag ba sa batas ang money bouquet? For as long as hindi ito in-stapleran o kaya hindi ito dinikitan kung anumang pandikit na pwedeng maging umpisa ng pagkasira ng pera, wala namang masama. I-preserve lang natin yung perang in such a way na hindi siya masisira. Ang iniingatan natin dito ay ang integridad ng ating pera. We are making sure yung ginagawa namin hindi mababasa, hindi makakrampol, hindi rin siya mapupunit. Iniiwasan namin yon para hindi po kami mapagalitan ng Bangko Sentral. Pera o bulaklak? Ang motto ng iba, okay lang na walang matanggap na rosas. Meron namang pambili ng bigas. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.